Biblia. Aklat po ng Habakuk, chapter 2. Daniel, Hoseas, Joel, Amos, Jonas, Mikas, Nahum, Habakuk. Yan. Kung nagbabasa po kayo ng Bible sa Minor Prophets, doon niyo po siya matatagpuan. Aklat po ni Habakuk po, chapter 2, verse 4. Sige po, nakita na po. Aklat po ni Habakuk, chapter 2, verse 4. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Masdan mo ang palalo, hindi tapat sa kanya ang kaluluwa niya. Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Mula po sa oras po na ito po yung ating pag-uusapan. Yung patungkol po sa pananampalataya. Yung pananampalataya po ba natin, kamusta po? Lumalaki po ba? O same pa rin mula nung unang araw na naligtas po tayo? Yung pananampalataya po natin, ito po yung laging hinahanap po ng Diyos. Kaya sa mata po ng Diyos, mahalaga po kung yung pananampalataya po natin ay lumalago o hindi. Bakit po? Kung pag-iisipin natin na maigi yung salitang pananampalataya, pwede po nating isipin na yung pananampalataya, ito po yung pagtitiwala sa Diyos. Sinabi sa Hebreo chapter 11 verse 1, yung pananampalataya, ano po siya? Ito po yung pag-asa sa mga bagay na hindi nakikita. Yung Diyos po hindi po siya nakikita, tama? Pero dapat sa araw-araw nating pamumuhay, dapat siya lang po yung ating inaasahan. Bakit po? Sinasabi sa Biblia, sa awit, kapag tayo pa magtitiwala sa tao, wala po itong kabuluhan. Mas mabuti pa magtiwala sa Diyos kaysa sa mga tao. Bakit po? Tayo po mga tao, likas po sa atin yung pagiging makasalanan. Ibig sabihin po, isa sa sinful nature po natin, hindi po tayo mapagkakatiwalaan. Kaya bilang high school po, maaari po marami tayong kaklase, marami tayong nakakasalumuhang tao. During exam, kanino kayo nagtitiwala? Sa katabi ninyo o sa Diyos? Kung nag-prepare po kayo, maaari po sa Diyos talaga kayo magtitiwala. Pero kung di kayo nag-prepare, sa katabi talaga. Alam natin kung sino yung pinakatlalapitan natin, tama? So, this time po, pag-iisipan natin maigi, ano po ba yung pananampalataya at paano dapat tayo mabuhay alinsunod sa pananampalataya. Dito po sa pinili ko pong aklat, yung aklat po ni Habakuk, chapter 2, bigyan ko po kayo ng kaunting background. Dito po, ito po yung pinaka-problema sa aklat po ni Habakuk. Yung Israel, sakop po sila ng ibang bansa, specifically yung bansang Babylonia. Ngayon po yung bansang Babylonia, kung alamin natin nung sinaunang panahon, isa silang makapangyarihang bansa. At sa pagiging makapangyarihang bansa po nila, sa tuwing sila po ay nasa digmaan, sobra pong lupit o sobra po nilang bagsik sa kanilang mga kaaway. Para po silang hindi mga tao kung puwapatay po ng mga kaaway. Kaya sa madaling salita, yung bansang Babylonia, isang napakasama po na bansa. Tingnan natin, chapter 1 po, verse 2 hanggang 3. Habakuk chapter 1, verse 2 hanggang 3. Nakita na po, basahin din natin na sabay-sabay, 3 to 1. O Panginoon, hanggang kailan ako hingi ng tulong at hindi mo papakinggan? O dadaing sa iyo ng karahasan at hindi ka magliligtas? Bakit mo hinahayaang makita ko ang kamalian at tingnan ang kasamaan? Ang kasiraan at karahasan ay nasa harapan ko, paglalaban at pagtatalo ay lumilitaw. Ito po yung boses po ni Habakuk. Ano po yung tanong po niya? Hanggang kailan ako hingi ng tulong at hindi mo papakinggan? Kasi nga po, yung gagamitin ng Diyos sa bansa para sakupin po yung bansang Israel ay masamang bansa. Yung Diyos po matuwid, tama. Ayaw niya po ng masamang tao. Galit po siya sa kasalanan. Kaya dito po, nagtataka si Habakuk, bakit yung masamang bansa yung gagamitin po ng Diyos? Pero po dito, sabi dito, bakit mo hinayang makita ang kamalian at tingnan ang kasamaan? Ang kasiraan at karahasan ay nasa harapan ko. Sobrang sama po ng bansang Babylonia. Kaya hindi po maunawaan ni Habakuk. Kaya tanong siya ng tanong sa Diyos, bakit? Pero ito po yung naging sagot po ng Diyos. Verse 5 hanggang 6. Magmasid kayo sa mga bansa at tumingin kayo, mamangha at magtaka, sapagkat ako'y gumagawa ng isang gawain sa inyong mga araw na hindi ninyo paniniwalaan kapag sinabi sa inyo. Sapagkat narito, aking ginigising ang mga Kaldeo, ang malupit at marahas na bansa
na lumalakad sa kaluwangan ng lupa upang sakupin ang mga tahanang hindi kanila. Kaya sa pagkakataon po na ito, dahil ito pong mga Kaldeo po na ito po yung bansang Babylonia. Okay po, other term lang po yun, Kaldeo po yung tawag sa kanila. Kaya sa pagkakataon po na ito, noong unang panahon na ito, yung Assyria at Babylonia, isa po sila naging makapangyarihang bansa. At alam po natin sa kasaysayan po ng Israel, sila po yung ginamit ng Diyos para sakupin po yung Israel. Ito po yung time na hindi po sumusunod yung mga Israelita. Kaya yung mga propeta that time, nagtataka sila, bakit ipinapahintulot po ng Diyos sa kanila ito pong bagay po na ito. Kaya hanggang sa verse 13, si propeta Habakuk, patuloy po siya nagtatanong. Verse 13, ito po yung sabi po ni Habakuk, ang iyong mga mata ay malilinis at hindi makakatingin sa kasamaan at hindi makakatingin sa kamalian. Bakit mo minamasdan ang taong masasama at tumahimik ka kapag sinasakmal na masama ang taong higit na matuwid kaysa kanya? Kaya nga sinasabi po ni Propeta Habakuk sa Diyos, malilinis yung mata ng Diyos. Bakit yung mga taong masasama yung iyong ginagamit? Sa Christian life po natin, pwedeng ganito. Minsan may mga tinatanong tayo sa Diyos na hindi natin maintindihan. For example, sa mga cases na parang walang katarungan. So parang hindi matuwid, hindi makatwiran yung nangyayari sa atin. Kumbaga unfair. Pero ipinapahintulot po sa atin ng Diyos. Tama? May mga ganun tayong senaryo sa atin pong Christian life. Pwede natin sabihin, buhay ba yun Diyos? Bakit ganito yung Diyos? Pero tandaan po natin, sinasabi ni Propeta Jeremias, yung pag-iisip ng Diyos at yung pamamaraan po ng Diyos, iba. Kung paano po mag-isip yung Diyos, kung paano po kumilos yung Diyos, iba po. Kaya dahil po sa bagay na yun, tayo po mga Kristyano, lagi po tayo nagkakaroon ng pagdududa. Pero sa ganung pagkakataon, dun po mas lalago yung ating pananampalataya. Bakit po? Doon natin makikilala kung sino po yung Diyos na meron po tayo. Kaya dito po kay Propeta Habakuk, kung pag-aaralan po natin, may dalawang bagay po tayo na pwede matutunan sa Kanya. Una, ayos lang po na lagi magtanong sa Diyos. Walang problema magtatanong sa Diyos. Bakit po? Dahil meron tayong gustong malaman, may gusto tayong maunawaan, kaya tayo nagtatanong. Si Propeta Habakuk hindi niya po maintindihan. Kaya siya po ay nagtatanong. Kaya sa ating Christian life, mahalaga po nagtatanong tayo. Kasi po kung papabayaan lang natin yung mga bagay na dumarating sa atin, parang wala tayong pakialam sa nangyayari po sa atin. Kaya maganda po na nagtatanong po sa atin pong Christian life. Pangalawa po dito, dapat po natin matutunan yung karunungan po ng Diyos higit po sa ating mga tao. Hindi po natin pwede ikumpara yung pamamaraan ng tao at sa Diyos. Iba po yung pamamaraan ng Diyos. Kaya nga po, sabi po dito sa chapter 2 verse 4, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Yun po yung dahilan. Dahil yung karunungan po ng Diyos at pamamaraan po ng Diyos, ibang-iba po sa mga tao. Paano po tayo dapat mabuhay? Base po sa pananampalataya. Hindi sa kaalaman, kundi base po sa pananampalataya. Isipin po ninyo, ganito. Yung Diyos po, makapangyarihan po siya. Yung Diyos po, meron siyang isang anak. Pero bakit ipinahintulot ng Diyos na patayin ng mga Romanong sundalo yung nag-iisa niyang anak? Bakit po kaya? Kung titingnan natin ng literal, imposibleng mangyari yon. Yung makapangyarihan Diyos, yung anak na makapangyarihan Diyos, mapapatay ng isang hamak na tao, imposible po yon. Pero bakit po inipinahintulot? Para tayo ay maligtas. Sa lahat po ng ginagawa po ng Diyos, meron po siyang malaking plano. Kaya ganun din po sa ating Christian life. Di po ba kayo nagtataka? Sinasabi niyo po, anak kayo ng Diyos, Kristiyano kayo, pero ang hirap ng buhay ninyo. Ang dami po ninyong problema. Di ba po ang mindset minsan, kapag anak ng Diyos, maginhawa yung buhay. Successful. Pero po yung Diyos po na nasa Biblia, hindi po yun yung bagay na kanyang ipinahintulot po sa atin. Gaya sa sanggol. Sino po dito may kapatid na baby? Meron pa. Opo. Pero dito po, hindi naman, yung iba dito, bunso po ba? Para makarelate po kayo sa sabihin ko. Kasi po, kung nagkaroon po kayo ng bunsong kapatid o baby na kapatid ni minsan, dumating yung time na meron siyang tinatawag na bakuna. Tama? Sa tingin niyo po, yung baby, gusto niyo po ba yung ma-injectionan? Hindi, di ba? Umiiyak po yung baby. Pero bakit yung magulang, ipinapahintulot niya po sa anak niya po yun? Para po sa kanyang ipabubuti. Tama po? Para hindi siya mabilis madapuan ng sakit. Ganon din po sa Diyos.
Minsan ipinapahintulot niya po yung may hirap at masasakit po na bagay po sa atin. Bakit po? Para din po yun sa ating ikabubuti. Yung Diyos po, tandaan po natin, spiritually, siya po yung ating magulang. Wala po siyang ibang pinlano na masama na ikasasama ng kanyang anak. Palagi sa kanyang ikabubuti. Kaya doon po papasok yung ating pananampalataya o pagtitiwala po sa Diyos. Okay po? Kaya tinatanong ko po, kamusta po yung inyong pananampalataya? Lumalago po ba? O walang paglago? Pag walang paglago, mahirapan po tayong magdiretso o umusad sa ating Christian life. Kasi po, pahirap ng pahirap yung ating Christian life. Bakit po? Maraming gustong ibigay yung Diyos. Bago niya po ibigay yung isang napakagandang bagay, susubukin po muna tayo ng Diyos. Bakit po? Doon gusto makita ng Diyos, ano ba talaga yung pagnanais natin? For example, may gusto tayong evangelize nasa malayang lugar. Susubukin tayo ng Diyos. Kung talagang gusto mo evangelize yung nasa malayang lugar, anong gagawin mo? Kung panghawakan natin yung pangako po ng Diyos na ililigtas niya yung ating sambahayan, gagawa tayo ng paraan para magawa po yung bagay na yun. At doon po kikilos yung Diyos. Doon niyo po makikita yung ating puso. Pwede naman tayo sabihin, ay next time na lang siguro pag may trabaho na ako ngayon, estudyante pa ako, kaya malabo pa na may evangelize ko sila. Pag ganon, yun yung makikita ng Diyos. Paano siya kikilos? Kung yung puso po natin, ganon po. Okay po? Kaya po sa atin pong buhay, napakarami po nating katanungan. Sa katunayan po, hindi lang po si Propeta Habakuk, marami din po. Si Propeta Jeremias, pero din po siyang ganitong katanungan. Chapter 12 po, Jeremias. Jeremias chapter 12, verse 1 hanggang 2. Kung nakita na po, maaari niyo po bang basahin? Basahin niyo po ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ikaw ay matuwid, O Panginoon, kapag ako'y maghaharap ng paratang sa iyo, gayon may hayaan mong ilahad ko ang aking panig sa harapan mo. Masama, bakit lumalago ang lahat ng mga taksil? Itinatanong mo sila, oo, at sila'y nagkakaugat, sila'y lumalaki, oo, at sila'y nagbubunga, ikaw ay malapit sa kanilang bibig at malayo sa kanilang mga puso. Sabi po sa unang parte, sa gitnang parte po ng verse 1, bakit nagtatagumpay ang lakad na masama? Bakit namalago ang lahat ng mga taksil? Mismo po si Prophet Jeremias, yun din po yung tanong niya po. Bakit nangyayari yun? Di ba, yung mga taong ganun masasama, sila yung nagdudulot ng kahirapan sa ibang tao. Tama po? At hindi lang po yun, mismo si Job, naranasan niya rin po ito. Job chapter 21 po. Bago mag-awit, Job po muna. Job chapter 21, magmula verse 7 hanggang 13. Dito po makikita natin yung buhay ng taong masama. O sa madaling salita, yung buhay ng mga hindi ligtas. Ito po yung buhay nila. Eksakto pong kinote dito po sa aklat ni Job. Job po chapter 21, verse 7 to 13. Medyo mahaba po siya, basahin po natin ang salitan. Papangunahan ko po sa verse 7, 3 to 1. Bakit nabubuhay ang masama, tumatanda at nagiging malakas sa kapangyarihan? Ang kanilang mga anak ay matatag sa kanilang paningin at nasa harapan ng kanilang mga mata ang kanilang supling. Ligtas sa takot ang mga bahay nila, ang pamalo ng Diyos ay wala sa kanila. Ang kanilang baka ay naglilihi ng walang humpay, ang kanilang baka ay nanganganak at hindi napapahamak ang kanyang buya. Kanilang inilabas ang kanilang mga bata na gaya ng kawan at ang kanilang mga anak ay nagsasayawan. Sila ay nag-aawitan sa saliw ng tabunan at lira at nagkakatuwaan sa tunog ng plauta. Ang kanilang mga araw sa kaganawaan ay ginugugol at sila'y payapang bumababa sa syol. Verse 7 po, sabi dito, bakit nabubuhay ang masama, tumatanda at nagiging malakas sa kapangyarihan? Dama meron po tayong kasabihan, kapag yung isang taong kriminal hindi namamatay, ay masamang damo yan. Narinig niyo po yun sa mga lolo't lola ninyo? Di ba kapag yung kapitbahay ninyo, talagang sukdulan ng sama, ano sabi? Ay, amo na yan, kaya hindi pa kinukuha, masamang damo yan. Ibig sabihin, tumatagal yung buhay nila. Tama?
Pero nakakatawa, di ba? Pag may namatay naman ng maaga, sabihin, ay, ang bait kasi ni kumpare. Kaya kinuha na siya. Tama? Parang baliktad, di ba? Kung sino yung masama, sila pa yung tumatagal yung buhay. Pero po yung mababait, sila po yung kinukuha daw. Ito din yung question ni Job. Tama po? Verse 8 po, dito, ang kanilang mga anak ay matatag sa kanilang paningin, nasa harapan ng kanilang mga mata, ang kanilang mga supling. Dumadami pa yung anak nila, napakarami. Verse 9, ligtas sa takot ang mga bahay nila, ang pamalo ng Diyos ay wala sa kanila. Yung pamalo ng Diyos, ibig sabihin yung paghatol ng Diyos. Kahit gumagawa na sila ng masama, parang hindi pa rin sila hinahatulan. Yun po yung buhay nila. Verse 10, ang kanilang bakay naglilihi ng walang humpay, ang kanilang bakay nanganganak, at hindi napapahamak ang kanyang guya. Sobrang yaman. Noong unang panahon po, kapag marami po tayong hayop, mayaman ka po. Ito po, sobrang yaman po nila. Ito po yung mga naging tanong po ni Job hanggang verse 13. Paulit-ulit, tinatanong niya po yung Diyos, bakit ganito, bakit ganito? Sila pa yung iyong pinagpapala. Tama po? Pero kung mas pag-iisipan po natin na maigi, ito pa po yung mas problema. Kung yung masasama, sila pa yung pinagpapala, paano kaya tayong mga anak po ng Diyos? Diba po, tayo naman po, yung mga anak po ng Diyos, mas nahihirapan naman, kabaligtaran. Yung mga masasama, gumaganda yung buhay, physically. Pero yung mga anak po ng Diyos, physically, hindi gumaganda yung buhay. May mayaman na ba dito? Ang mayaman sa utang. Ay, wala pa palang trabaho. Ay, so, wag muna mag-utang ha, mahirap bayaran, magka-problema po kayo, okay po? Pero po dito, dito po dapat matutunan po natin, sa kabila ng kahirapan po natin, meron tayong pananampalataya na balang araw, makakapasok po tayo ng langit. Yun po yung ating pananampalataya. Kahit yung buhay po natin, napaka-unfair, pero balang araw, sa takdang panahon, sa muling pagdating ng Diyos, kung buhay pa po tayo, papasok na po tayo sa langit. Yun po yung ating pananampalataya. Kaya kahit anong hirap po ng ating pong buhay, kung lagi natin maalala yung langit na tunay nating tahanan, magagawa po nating magtiis. Okay po? Tingnan din po natin, 2 Timoteo, chapter 3, verse 12. Ito po yung pangako po ng Diyos sa mga Kristiyano na gustong mabuhay ng kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. 2 Timoteo, chapter 3, verse 12. Nakita na po? Basahin po natin ang sabay-sabay, 3-1. Tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Dito po, sinabi po dito, yung mga tao na gustong mabuhay na may kabanalan kay Kristo, hindi lang sila yung mga churchgoer. Sila talaga yung puso nila, nag-decide, nagpasya na talagang mabubuhay sila para sa Panginoon. Pero ano pong sabi? Daranas ng pag-uusig. Kagaya ng sinabi ko po, yung masasama, pagpapalain. Pero yung mga gustong mabuhay ng banal, sila po ay lubos na maghihirap o daranas po ng pag-uusig. Pero kagaya ng sinabi ko po sa inyo, yung pananampalataya po natin ay yung langit. Ganito po yan. Kung yung buhay natin ay yung buhay lang po dito sa mundo, tayo po yung pinakakawawa. Bakit po? Wala naman tayo kaya. May kotse ba kayo? Wala. May sariling bahay? Wala. Nakikitira lang, nangungupahan. Kung yung buhay po natin, yung buhay lang po dito sa mundo, tayo po yung pinakakawawa po. Pero yung Diyos po, lagi po pinapahalaga ng Diyos yung walang hanggang bagay. Kaya sa Diyos po, wala man tayo na lahat ng bagay, pero dahil may buhay na walang hanggan po tayo, napakahalaga po nasa harapan po ng Diyos. Bilang kabataan, alam ko po, marami kayong gustong pangarap. Hindi ko naman po sinasabi, hindi naman sinasabi ng Biblia na huwag po mangarap. Pero po dapat, sa mata ng Diyos, kung gusto nyo maging matalino sa mata po ng Diyos, mas pagtuunan po ninyo napansin yung mga bagay na walang hanggan. Bakit po? Kapag nasa kabilang mundo na po kayo, doon sa walang hanggang mundo, kung ano lang po yung mga bagay na walang hanggan na ginawa po ninyo o invest ninyo sa inyong Christian life, yun lang po yung mananatili. Okay po? So, ulitin ko po, hindi masamang mangarap, normal pong mangarap. Kailangan po natin yun kasi nabubuhay tayo sa mundo. Kaya kailangan natin magandang trabaho para makausad tayo sa buhay, makapamuhay tayo.
pero hindi yung buong buhay natin, doon na lang nakapokus. Ay, kapag nakagraduate ako, mag-a-abroad ako. Pagkatapos naman nito, magpupundar ako ng ganito. Pagkatapos nito, paparamahin ko pera nito. Pagkatapos naman nito, saan ko magsasaya? Yung mga ganong mindset. Kaya po mga kapatid, kung titingin po tayo sa mundo, sobrang baliktad ng direksyon ng mundo sa direksyon na tatahakin ng isang Kristiyano. Kaya po hindi healthy yung pakikinig ng mga motivational message, mga ganito. So, nakaka-motivate naman. Talagang totoo naman yun kasi nangyari sa buhay nila. Pero para ma-motivate yung Kristiyano, ay hindi. Kabaligtaran sa Kristiyano yun. Pinapalayo yung Kristiyano. Anong dapat natin pakinggan para ma-motivate? Salita ng Diyos. Bakit po? Dito laging binabanggit ng Diyos. Yung mga bagay sa mundo, matutupok sa apoy. Yung mga bagay na walang hanggan, kahit agnas, hindi po ito mawawala. Okay po? Kaya ulitin ko po, yung way ng mundo at way ng Kristiyano, salungat po yan. Kaya kayo po ba, kanino po kayo laging nagtatanong ng direksyon? Sa direksyon ng mundo o sa direksyon ng Kristiyano? Sana po sa direksyon po ng Kristiyano. Kaya sana po kung ganun po, lagi rin po tayo dapat nagbabasa po ng Biblia. Okay po? At bigyan ko po ng halimbawa para mas maintindihan niyo po. Tingnan natin sa Lucas po. Lucas po chapter 16. Lucas po chapter 16, magmula verse 19 hanggang 31. Hindi ko na po siya babasahin, napakahaba po niya, pero bibigyan ko na lang po kayo ng buod o summary nito. Dito po yung pamagat po nito, yung mayamang lalaki at si Lazaro. Sa mga napagbasa na po ng Biblia, maring familiar na po kayo sa kwento. Ang kwento po nito, di ba? Dito po ipinakilala yung napakayamang lalaki. Paano siya naging mayaman po? Araw-araw, nagpipista po siya. Ibig sabihin na nagpipista, napakaraming pagkain, sagana, nagsasaya siya araw-araw. Ganun po siya kayaman. Pero sa kabilang banda, si Lazaro po na pulubi, sobrang hirap. Meron siyang sugat sa mga balat po niya, pero di niya may dala yung sarili niya sa ospital o paggamutan. Ano nangyayari? Dinidilaan ng aso. Pero dumating yung time, namatay po sila parehas. At mula po doon na nag-iba yung direksyon ng buhay nila. Si Lazaro po, nandoon na po siya sa paraiso, kasama ni Abraham. Pero sa kabilang banda, yung mayamang lalaki po, nasa Hades, naghihirap, nagdurusa. Ano po yung mahalagang aral po dito? Isa sa mahalagang aral po dito, verse 19, nandito po yung mayamang lalaki. Binanggit po ba yung pangalan ng mayamang lalaki? Hindi po. Bakit hindi binanggit? Kasi sa Diyos po, yung mga bagay sa mundo, hindi po mahalaga sa Diyos. Kasi po lahat po ng yun, walang kinalaman po para sa walang hanggang mundo. Kaya ganun din po tayo. Maaari po ito pong mayamang lalaki na to sa puno natin to. Kilalang kilala natin to. Sa puno natin ngayon, sino yung pinakamayaman po? Kilala niya po ba? So, pasalit-salit po yung dalawang pangalan na ito. Nakalimutan ko yung isa, pero siya yung may-ari ng mga damit sa Europe. Pero yung isa po si Elon Musk. Dalawa sila nagpapalitan. Sa mundo kilalang kilala po sila. Pero sa mata po ng Diyos, kaya po ng mayamang lalaki po na ito, wala lang sila. Stranger lang sila sa harapan ng Diyos. Kaya mula po sa mga bagay po na ito, kung pag-aaral po ninyo yung Biblia, yung pagiging mayaman, pagiging successful po sa mundo, wala po itong kinalaman. Tandaan po natin, yung pananampalataya po natin, yung langit. Hindi po yung masarap po na buhay. At yun po yung pinangako po ng Diyos po sa atin. Kaya mula po dito, isa-isayin po natin yung patungkol sa ating pananampalataya. Una po dito, yung pananampalataya po natin, nag-start po siya nung tayo po ay naligtas. Tama po? Tingnan natin po, Roma po, chapter 1. Roma chapter 1, verse 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. Roma chapter 1, verse 17, 3-1. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya na nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya.
Sabi po dito, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Ibig sabihin po, yung ating pong buhay sa harapan po ng Diyos, nag-start po ito nung tayo po ay nanampalataya. Ano po yung sinampalatayan po natin? Yung kaligtasan. Tama po? Ano po ba yung kaligtasan natin? Natutunan po natin yung kaligtasan po natin, wala po itong kinalaman sa anumang ating gawin. Paggawa na mabuti, pananalangin, pagsimba, pagtulong sa kapwa, hindi po ito yung paraan ng kaligtasan. Ano po yung paraan ng kaligtasan? Sumampalataya sa ginawa po ng Panginoong Hesus. Kaya nga po yung buhay po natin, nung naligtas po tayo, yung buhay Krisyano po natin, nag-start po ito sa pananampalataya. Ano pong sabi dito? Pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Ibig sabihin, hanggang sa nagpapatuloy po tayo sa ating Christian life, yung buhay po dapat natin ay ayon po sa ating pananampalataya. Okay po? Kaya, kuminsan po kasi sa mundo, ibang mga tao po, sobrang sigasig po nila, ayaw nilang paniwalaan yung kaligtasan. Gusto po nila, mayroon pa silang gawin para po sa Diyos. Pero tandaan po natin, di ba? Ano man yung ginagawa po natin sa mata po ng Diyos, gaya lang po ng maruming basahan. At anong pagsusumikap po natin, hindi po nito malilinis yung ating kasalanan. Kaya nga po yung Diyos yung gumawa ng paraan. At ganun po tayo kamahal ng Diyos. Tama po? John chapter 3 verse 16, di ba? Ganun na lamang yung pag-ibig po ng Diyos para po sa atin. Hindi may paliwanag. Sobrang lawak. Ganun po tayo kamahal po ng Diyos. Okay po? Tapos sa verse 16 po, atras lang tayo ng Roma chapter 1, sabi po dito, sapagkat hindi ko ikinahiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sabi po dito, ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Yung kapangyarihan po ng Diyos para magligtas po ng mga ligaw na kaluluwa, para magligtas po ng isang makasalanan, ito po yung pagsampalataya sa ginawa po ng Diyos. Yun po yung kapangyarihan po ng Diyos. Okay po? Kaya po ito pong pag-ibig po ng Diyos sa atin, sobrang dali. Para matanggap, tama? Literal, tatanggapin na lang po natin. Wala na tayong anumang kailangang gawin. Yun po yung pananampalataya po natin. Okay po? Pero po, tingnan din natin po, Galatia po, chapter 3, verse 11. Galatia chapter 3, verse 11. Okay. Buling ko po yung time. So this time, ito na po, sa second part na po tayo. Sa verse 11 po, Galatia chapter 3, verse 11, basahin po natin na sabay-sabay, 3, 2, 1. Ngayon ay maliwanag na walang sinumang inaaring ganap sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng kautusan, sapagkat ang matuwid ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Ito po yung pangalawang beses na nabanggit po, yung salitang mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Sabi po dito, ang matuwid ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Pero pa sa unang parte, nilinaw po dito, walang inaaring ganap sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng kautusan. Baka mayroon pa rin po dito, nagsisikap na masunod yung kautusan. Malinaw po sinasabi ng Biblia, yung pagsunod po sa 10 utos, hindi po ito yung makakapagdala sa atin para tayo po ay maligtas. Kundi, sa pamagitan lang po ng pananampalataya. Kaya, kilala niyo po si Martin Luther? Si Martin Luther po, isa po siyang tunay na naligtas po. At actually po, yung binasa po natin in Roma chapter 1 verse 17, ito po yung kanyang pinanghawakan na nagdulot po sa kanya na magkaroon ng kaligtasan. Sa katunayan po, isa rin po siya masigasig po na pare nung unang panahon. Pero nagtataka siya sa mga tao. Kasi meron silang tinatawag na indulhensya kung saan binebenta to ng simbahang Katoliko. Pag binebenta nila ito, para siyang ticket. Pag meron ito nung isang tao, parang ito daw yung ticket ng tao para makapunta ng langit. Kaya isang araw, nakatagpo po siya, umagang-umaga, meron isang lalaki nagiinom ng kasalubong niya. Sinaway niya, bakit ka nagiinom? Mga aga-aga pa. Tapos sabi ng lasenggero sa kanya, wala kang pakialam, meron akong ticket sa langit.
Kaya parang doon, nagtaka siya. Parang ang hipokrito ng mga tao po. Pero po nung nagbasa po siya ng Biblia, nung nabasa niya po yung Roma chapter 1 verse 17, doon po siya nagkaroon ng kalinawan na yung kaligtasan po ay base sa pananampalataya. Okay po? Ulitin ko po dito, ngayon ay maliwanag na walang sinumang inaring ganap sa harapan ng Diyos pamagitan ng kautusan. At sa last part, sapagkat ang matuwid ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Okay po? Kaya dito po dapat po nating malaman po, yung ating Christian life, lagi pong nakaangkla sa ating pananampalataya. Ang tanong ko po, saan po nakaangkla yung ating pananampalataya? Kasi po kung saan po nakaangkla yung ating pananampalataya, dito po nakabase kung paano tayo namumuhay sa ating pong Christian life. Kaya mahalaga po yung lumalago yung ating Christian life. Kasi lumalago yung ating pananampalataya. Kasi kasabay ng paglago ng ating pananampalataya, yung ating pong pamumuhay ay talaga pong nababago. Okay po? At sa katunayan po, Hebreo chapter 11 verse 6, ito po yung kalooban ng Diyos para sa ating pananampalataya. Hebreo chapter 11 verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya, malatayang may Diyos, at siya ang tagapagbigay ng gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Sabi po dito, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Kaya yung Christian life po natin, nakaangkla po ito sa atin pong pananampalataya. Tingnan din po natin sa chapter 10, verse 37-38, Hebreo. Yeah. Basahin din po natin sabay-sabay. Hebreo chapter 10, verse 37-38, 3 to 1. Sapagkat sa sandaling panahon, ang siyang darating ay darating at hindi maaantala. Ngunit ang aking matuwid na lingkod ay mabuhay sa pananampalataya. Ngunit kung siya ito malikod, ang aking kaluluwa ay hindi malulugod sa kanya. Sabi po dito, sapagkat sa sandaling panahon, ang siyang dumarating ay darating at hindi maaantala. Ito po dapat yung isa sa inaangklahan ng ating pananampalataya. Ano po to? Yung muling pagdating po ng Panginoon. Sa Bible Seminar, di ba, nakikita po natin, signs of the last days. Nangyari na po ba o hindi pa? Nangyari na po, di ba? Ibig sabihin po nito, yung muling pagdating po ng Panginoon ay talagang napakalapit na. Kaya dapat dito rin po nakaangkla yung ating pananampalataya. Ano po yun? Malapit nang dumating yung Panginoon. Kailangan natin mag-double time para mag-evangelize. Tama po? At basta sinabi po ng Diyos, malinaw po, ito po ay hindi maantala. Sinabi rin po ito, di ba? Verse 37, sa sandaling panahon ang siyang dumarating ay darating at hindi maantala. Kaya nga po, kung ating sinasampalatayanan, yung muling pagdating po ng Panginoon na napakalapit na, yung pamumuhay po natin bilang isang Kristiyano, magiging mas tapat pa po tayo. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Paano po kaya, pag nag-rapture, dumating yung Panginoon, natagpuan niya po kayo gumagawa ng sin? Kahiyaya po yun, di ba? Bakit po? Nangyayari yun kasi unaware yung Kristiyano. Iniisip niya, ay matagal pa darating yung Panginoon. Lagi naman sinasabi malapit na, pero wala pa rin. Sige, magpakasaya muna ako. Natsyempohan, dumating yung Panginoon. Nakaya. Kaya mismo po si Haring Solomon, ano po yung karunungan niya? Kawikaan chapter 27 verse 1. Huwag mong ipagyabang ang kinabukasan, sapagkat hindi mo alam kung ano dadali ng isang araw. Ano pong ibig sabihin niya po doon? Kada araw, dapat ginagawa po natin yung best po natin sa atin pong Christian life. Bakit po? Sino makakapagsabi, buhay pa tayo sa isang araw? Sino makakapagsabi sa isang araw hindi pa darating ang Panginoon? Mismo po yung pinakamatalinong tao na si Haring Solomon, hindi niya po alam kung kailan. Kaya ano pong karunungan niya po? Bawat araw, kailangan po natin gawin yung atin pong best natin. Ano po yung best na yun? Bigyan lugod po yun, Diyos. Kaya ngayon po, dahil high-tech na po yung ating technology, yung social media natin, meron tayong tinatawag na story, di ba? Maaari dito, updated yung story. So, nakikita ko po. So, hindi ko ibubunyag kung ano po yung story po ninyo. Pwede pagpalagay po natin yung Diyos. Tinitingnan niya lagi yung story ninyo.
Okay po ba yung story natin? Sa katunayan po, dahil nag-a-adapt tayo sa sistema ng mundo, dahil may social media, pwede nating isipin, sa social media ba, mukha pa rin ba ang Kristiyano? O baka doble cara tayo? May mga ganun po. Kaya nga po, sa mga pastor, sa mga minister, nakakalungkot. Kasi sa church, ang ganda ng testimony. Pagdating sa story, ganito. Saka may lulugan. Ano yung paniniwalaan namin? Okay po? Kaya sa social media din po, mga kapatid, ingat po tayo. Kung gusto po ninyo ma-evangelize yung mga kaklase ninyo, pakita nyo rin kahit social media, tunay kayong Kristiyano. Hindi ko naman ibig sabihin na huwag na kayo mag-Facebook o ganito, ganyan. Pero anumang action yung gagawin po natin, dapat nakikita po nila na tayo po ay isang Kristiyano. Sa ganung way, magagawa po natin yung best natin na mabuhay sa harapan ng Panginoon. At makakapag-evangelize po tayo. Okay po? Kaya sa atin pong pamumuhay, sa katunayan po, merong ilang bagay po kung paano tayo namumuhay base sa ating pananampalataya. Una po dito, yung atin pong paglakad base din po sa pananampalataya. Ikalawang Korinto po, chapter 5. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 7. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat kami ay lumalakad sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamagitan ng paningin. Dito po sinabi, hindi sa pamagitan ng paningin. Ano po ba yung paningin? Ibig sabihin po ng paningin, ano man yung bagay na nakita natin, yun na po yun. Ibig sabihin po, ano man yung nakikita po natin, dun po tayo umaasa. Dun po tayo nakaangkla. Kaya ano po sinabi dito? Kami ay lumalakad sa pamagitan ng pananampalataya. Yung pananampalataya po na ito po yung pananampalataya na nakatingin sa Diyos. Kaya nga po, hinalintulad po yung pananampalataya po natin, guys, sa pagtingin. Ano ba yung ginagamit natin? Spiritual na mata o yung physical na mata natin? Kung spiritual na mata, lagi na nakikita yung Diyos. Ano po ibig sabihin? Kahit mag-isa tayo, nakikita natin yung Diyos. Kaya sa ganung pagkakataon, kahit mag-isa tayo, ang hirap gumawa ng kasalanan. Bakit? Alam natin nakatingin yung Diyos. Pero kung yung physical na mata lang, ay ako lang mag-isa, wala namang makakaalam. Same thing din po, sa pang-araw natin pamumuhay po. Ang hirap, ang daming exam, ang daming project, sige dito, sabay-sabay sila. Kung nakatingin tayo sa dami ng gawain, talagang malulunod po tayo. Pero kung isipin natin, gagawin natin to para sa kaluwalhatian ng Diyos, mag-aaral ako na mabuti, gagawin ko to para makita ng maligaw na kaluluwa na tunay ang Kristiyano, na talagang nag-aaral na mabuti. Kahit anong dami ng gawain po, dahil may pananampalataya po tayo, hindi po to alintana. Okay po? Pero po tandaan po natin, yung Diyos po, siya po yung Diyos na makapangyarihan, siya po yung Diyos na nakakaalam ng lahat, at siya po yung Diyos na nasaan man po tayo, nandun din po yung Diyos. Yun po yung ating Diyos. Kaya nga po kung mayroon tayong ganitong pananampalataya, araw-araw, mayroon tayong kapayapaan. Bakit po? Diba ito yung gusto natin? Assurance, comfort. Yung Diyos po, araw-araw niya pong ibinibigay sa atin yun. Ina-assure ng Diyos na lagi natin siyang kasama. Yung Diyos po, sinisigurado niya na lagi niya tayo nakakomfort. Kaya nga po nagtataka ako sa isang Kristiyano na naghahanap siya ng boyfriend o girlfriend. Kasi po, ang mindset, pagkakaroon ng boyfriend or girlfriend, di ko alam kung nag-iba na, para may mag-comfort. Tama? Yun po yung typical sa mundo. Nagkakaroon ng boyfriend or girlfriend, pinaka-main reason para magkaroon ng comfort. Bakit po? Hindi niya na mahanap yung comfort kahit saan. Kaya yun yung naisip ko po. Hindi pa makita ng kapatid na to yung comfort sa Diyos? Kaya siya naghanap ng comfort sa ibang tao? Mga ganun pong bagay. Kaya po, sana po mga kapatid, lagi po natin nakikita yung Diyos, yung comfort ng Diyos sa atin. Kaya nga po, sinasabi ko po sa inyo, yung pananampalataya natin, ito po dapat yung lagi nating gamitin. Yung spiritual po nating mata. Okay po? Isa pong magandang halimbawa po, na talagang na-test yung pananampalataya niya at yung kanyang paningin. Kilala niyo po kung sino?
Si Pedro. Tingnan natin po, Mateo chapter 14. Verse 27 to 28 po muna. Mateo chapter 14, verse 27 to 28. Maaari niyo po bang basahin ng sabay-sabay? 3, 2, 1. Ngunit nagsalita kaagad sa kanila si Jesus na nagsasabi, lakasan ninyo ang inyong loob, ako ito, huwag kayong matakot. Sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw iyan, ipag-utos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. Kaya mula sa maraming alagad, si Pedro lang po yung naglakas loob na nagsabi sa Panginoon. Ano po sabi niya? Panginoon, kung ikaw yan, ipag-utos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. At verse 29, ito po yung nangyari. Sinabi niya, halika. Kaya't bumaba si Pedro sa bangka at tumakad sa ibabaw ng tubig patungo kay Jesus. Tama po, nakapaglakad po siya sa tubig. Pero po, di kalaunan po, verse 30, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ngunit ang napansin niya ang hangin na natakot siya at nang siya'y ulbog na ismigaw siya, Panginoon, iligtas mo ako. Kaya, ito po, si Pedro po, yung isa sa magandang halimbawa po. Nung una po, nung tumitingin po siya sa Diyos, yung imposibleng bagay naging posible. Pero nung nakatingin na po siya sa paligid po niya, napanghinaan na po siya ng loob. Ano pong ibig sabihin po nito? Sa verse 29 po, yung paglakad po sa tubig, kaya niyo po o hindi? Punta nga tayo sa pool. Tingnan ko po kung kaya niya maglakad sa tubig. So, imposible siya sa isang tao. Tama po? Sa ganun din po sa atin, di niyo po ba naisip, yung Diyos po, anumang imposible para po sa atin, pero kapag yung pananampalataya po natin o yung paningin natin, laging nasa Diyos, walang imposible. Bigyan ko po ng halimbawa. Ako po hindi po ako kumakanta. Pero po nung naligtas po ako, nagulat ako, natututo akong kumanta. Bakit po? Yung Diyos yung gumawa sa akin na to. Ganun din po. Mahihain po akong tao. Naniniwala po ba kayo? Tanungin niyo po yung mga klase ko dito sila, sila Sir Iris, Sir Loris, Brother Renzi. Mahihain po akong klaseng tao. Hindi ako nagsasalita na ganito sa harap ng maraming tao. Nagsalita mo, nakayuman ako. Pero po nagtataka ako, ba't nandito ako ngayon? Dahil sa Diyos. Kasi simpleng bagay po na ito, yung mga imposible na hindi ko naisip na mangyayari, naging posible. Bakit po? Dahil sa pananampalataya sa Diyos. Kaya ganun din po sa inyo po mga kapatid. Mukhang mga imposible sa inyo pong paningin, pero kung sa pananampalataya, kung yung pananampalataya po ninyo, nandoon po sa harapan ng Diyos, mangyayari at mangyayari po yun. Pero sa kabila pong banda, kung gagamitin na natin yung physical na mata po natin, wala pa tayong ginagawa, ay ayoko na, suko na ako. Kaya po mga kapatid, i-check natin, bantayan natin ating sarili. Ano ba yung ginagamit natin na mata? Yung physical na mata ba? O yung spiritual po na mata? Pero dapat po, yung spiritual po na mata, yung atin pong ginagamit. Kaya nung nangyari po ito kay Pedro, ano pong sabi ng Diyos sa kanya? Verse 31. Basahin din po natin sabay-sabay, 3 to 1. Inabot kaagad ni Jesus ang kamay niya at tinawakan siya na sinasabi sa kanya, O ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan? Sabi dito, O ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan? Pinagalitan ng Panginoong Jesus si Pedro. Bakit po? Maliit po yung kanyang pananampalataya. Kaya same thing din po sa atin. Kung ito po yung makita po ng Diyos, papagalitan niya po talaga. Bakit po? Hebrew chapter 11 verse 6, di ba? Mahalaga po sa Diyos yung ating pananampalataya. Ano mang gagawin natin nang walang pananampalataya, hindi po ito kinalulugdan po ng Diyos. Kaya sa katunayan po, marami tayong pwedeng gawin para sa Diyos. Pero sa kabila ng ginagawa po natin, ano pong tinitingnan ng Diyos? Yung ating pananampalataya. Yun po yung mahalaga. Okay po? Kaya po, sa tuwing may gagawin po tayo, lagi gawin po natin ito na may pananampalataya. For example po, yung mga mission trip. Especially, estudyante kayo. Meron kayo pang book ng ticket? 3,000? Isang linggo lang? Baka kulang pa yung baon po ninyo doon. Pero po kung may pananampalataya tayo,
kikilos po yung Diyos. Bakit po? Yun po yung tinitingnan po ng Diyos. Sa pananampalataya po natin, doon natin sinasabi sa Diyos kung minamalit ba natin yung Diyos o lubos natin siya pinagkakatiwalaan. Bakit po? Yung halimbawa ko po nung nakaraan, halimbawa po yung anak ko po si Levi. Binuksan niya yung rep. Bigla niya sinabi, wala siya nakitang pagkain. Bigla niya sinabi sa akin, Nak, ay tay, mabubuhay pa ba tayo? Walang laman yung rep natin, no? Anong kakainin natin? Eh kapag ganun, bilang tatay, masasaktan ako. Kasi wala siyang pagtitiwala sa akin. Minamalit niya ako. Nakakang dumiskarte, kaya kong maghanap buhay. Same thing din sa Diyos. Kung iniisip natin na parang ito na yung sitwasyon, sasabihin natin, Diyos, talaga bang ipapahintulot mo na maligtas sila? Kung mamalitin natin po yung Diyos, talagang hindi po kikilos po yung Diyos. Okay po? Kaya tayo pong mga Kristyana po, ibang-iba po tayo sa mga ligaw po na kaluluwa. Bakit po? Sa araw-araw, guarantee po ba na may kakainin kayo? Suntok sa buwan pa yata kung may kakainin tayo, di ba? Nakikiramdam pa tayo. Pero sa katunayan po, kung may pananampalataya po tayo sa Diyos, kahit yung mga bagay po na yun, ipinagkakalob po ng Diyos sa atin. Mateo po, chapter 6. Mateo chapter 6, verse 26. Kung nakita na po, basahin din po natin ang sabay-sabay, 3 to 1. Tingnan ninyo ang mga ibon sa impapawid, ang gumagapas man, man sa mga kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit, hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila? Ano pong sabi dito ng Diyos? Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila? Di ba po yung mga hayop sa mundo? Alam niyo po ba yung balyena, kung gaano karami kinakain niya po? Tonelada. Hindi po mabilang po. Pero po nakakain po yung balyena. Paano pa kaya tayo? Ilang kilo lang yung kinakain natin, di pa tonelada. Ibig sabihin po, yung Diyos po, siya po yung laging nag-iingat sa atin. Sa araw-araw na ating pangangailangan, siya po yung nagpo-provide. Verse 31 to 32 po. Babasahin ko din po. Verse 31 to 32. Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing, ano ang aming kakainin, o ano ang aming inumin, o ano ang aming isusuot. Sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito, at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Narinig niyo na po ba yung kapitbahay ninyo sumigaw, "Uy, anong kakainin natin?" Yan po yung buhay ng mga hindi ligtas. Lagi silang nakikipagsapalaran. Bakit po? Walang assurance kung meron po ba silang kakainin o hindi. Pero tayo po, meron po tayong Diyos. Simple lang po itong mga bagay po na ito. Pero yung Diyos po, dito niyo po nakikita yung ating pagtitiwala. Ito po, kwento ko po, hindi ko po alam, pero natatawa ako kapag ginala ko po itong kwento na ito. Sa Biblia po, isa po sa pagkain na hindi po natin pwedeng kainin, dinuguan. Ngayon po, isang gabi, galing po ako ng church, gutom na gutom ako. Pag-uwi ko ng bahay, naghanap ako ng pagkain. May ulam naman daw sa kanin. Pagkatingin ko, ay dinuguan. Natas talaga yung faith ko. Kasi that time, mag-isa lang ako sa bahay, ito ganyan eh. Tapos gutom na gutom talaga ako. So, nag-iisip ako ng paraan. Siguro, kunin ko yung mga laman, tapos prituhin ka na lang. Pwede mga ganun. Pero, natulog na lang ako. Pero kinamagahan, gulat ako, may fried chicken ako. Tapos sa ganung bagay, sabi ko, naisip ko, sa simpleng bagay na pagsunod, ipinapakita niya ng Diyos na buhay siya. Kaya tawang-tawa ako na namamangha. Biruin mo yun, yung dinuguan naging fried chicken. Ang laki pa ng manok, talagang busog ako kinamagahan. Hindi ko na naalala yung gutom ko kinagabihan. Grabe yun, Diyos. Kaya kapag naalala ko yung bagay na yun, tawang-tawa ko. Doon ko nakikita na talagang mayroong Diyos na buhay na lagi po nagpapaalala po sa atin. Okay po? Kaya sa ganito po pagkakataon po, dapat po nating malaman po, lagi lang tayong tumingin po sa Diyos. Kahit mukhang nang imposible, wala mo imposible sa Diyos. Naisip ko na lang din nung gabi na yon. Kung mamatay na ako dahil sa gutom, okay lang, langit naman na. Anong problema? E di una na ako sa mga kapatid, mas masaya ako.
Pero di pa na ito ng Diyos, pinakain niya pa lang ng fried chicken. Adi, okay po. Thank you pa din. Kaya sa simpleng bagay po mga kapatid, yung Diyos po, ipinapagkaloob niya po. Walang bagay na hindi alam po yung Diyos sa ating pangangailangan. Anong kailangan lang natin? Pagtitiwala po sa Diyos. Yun po yung mahalagang bagay. At doon po nakaangkla yung ating pananampalataya. Okay po? Isa pa po dapat sa inaangklahan ng ating pananampalataya, ano man yung mangyari, lagi po nating isipin, lagi po ito na para sa ikabubuti. Yun po yung Diyos na dapat po nating sampalatayanan. Balikan po natin yung Habakkuk chapter 3. Habakkuk po chapter 3, verse 17 to 19. Basahin po natin ng sabay-sabay, Habakkuk chapter 3, verse 17 to 19, 3 to 1. Bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, hindi magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang olibo ay hindi magbubunga, at ang mga bukid ay hindi magbigay ng pagkain, ang kawan ay alisin sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng mga bakahan sa mga silungan. Gayunmay, magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Ang Diyos, ang Panginoon, ay aking kalikasan. Ginagawa niya ang aking mga paa na gaya ng sa mga usa. Pinalalakad niya ako sa aking matataas na dako, sa punong manunugtog na may punugtog na may kwardas. Ito po yung conclusion na nangyari po nung panahon po ni Propeta Habakkuk po. Di kalaunan po, yung masamang bansa na ginamit po ng Diyos para sakupin po yung bansang Israel, sila rin po ay hinatulan po ng Diyos. Bakit po? Kahit ginamit po sila ng Diyos, pero dahil sa napakasama po nila at hindi po sila nagsisi, kaya po sila winasak po ng Diyos. Kaya nga po, nung una, hindi po maunawaan ni Propeta Habakkuk yung plano po ng Diyos, pero di kalaunan po, nagkaroon siya ganitong konklusyon na lahat ng bagay ay para sa ikabubuti. Kaya nga sabi niya po dito sa dulo po, diba? Gayunmay, magagalak ako sa Diyos, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Ito po yung naging kanyang conclusion po. Yung situation niya po dito, verse 17, bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang olibo ay hindi magbubunga, at ang mga bukid ay hindi magbigay ng pagkain, ang kawan ay alisin sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng mga bakahan sa mga silungan. Bagsak na po ng kanyang sitwasyon. Pero ano pong sabi ni Propeta Habakkuk? Magtitiwala pa rin siya sa Diyos. Bakit po? Nasaksihan niya. Yung hindi niya maunawaan ang plano ng Diyos, na bakit niya ginagamit yung masamang bansa, sa huli, hinatulan ng Diyos. Kaya doon naisip ni Propeta Habakkuk, okay. Kahit hindi ko maunawaan, yung Diyos, palagi siyang mayroong planong napakaganda para po sa akin. Kaya nung po sinabi niya dito sa huli, kahit wala na siyang kakainin, kasi ito po yung sitwasyon walang mga halaman, walang mga hayop, parang mamamatay na siya. Anong sabi niya? Magagalak pa rin po siya sa Diyos. Dahil naunawaan niya yung pananampalataya niya sa Diyos na lahat ng ginagawa ng Diyos ay para sa ikabubuti po natin. Meron po itong verse sa Bible, di ba? Romans chapter 8, verse 28. Tingnan po natin. Romans chapter 8, verse 28. Basahin din po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umibig sa Kanya. Sa kanila ng mga tinawag, alinsunod sa Kanyang layunin. Sabi po dito, lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Isa sa pinakamagandang halimbawa, yung buhay po ni Jose. Jose na mapanaginipin. Tama? Ano po yung buhay ni Jose? Dahil naging paborito po siyang anak ng kanyang ama at nagkakaroon po siya ng iba't ibang panaginip na interpret niya to, di kalaunan sa huli, nainggit yung kanyang mga kapatid. Ano ginawa sa kanya? Binenta po siya. Pagkabenta sa kanya, naging alipin po siya. Nung naging tapat po siya na alipin, natuwa sa kanya yung kanyang amo. Pero di kalaunan, dahil sa pagnanasa ng asawa ni Potiphar, napagkamalan po siya manggagasa. Nung ginawa sa kanya, ikinulong po siya. Laging bagsak, yun nangyayari po sa kanya. Pero di kalaunan po, sa huli, kaya nangyari lahat ng mga bagay na yun. Bakit po?
para sa araw ng taggutom, maililigtas niya po yung kanyang sambahayan. Tama? Kaya sa ganung pagkakataon po, dito natin makikita, yung Diyos po, lahat ng ginagawa po niya ay lagi pong para po sa ikabubuti. Ano man po yun. Yun po yung dapat po nating maalala. Kaya po tayong mga Kristyano po, dapat po tayong mabuhay ayon sa ating pananampalataya. Yun po yung buhay po natin. Laging ayon po sa pananampalataya. Kung paano yung imposibleng maligtas tayo, naging posible sa Diyos. Tama? Nung tayo po ay sumampalataya sa Diyos. At ganun din po, hanggang ngayon, may mga sitwasyon na napakahirap, imposible. Pero kung mabubuhay po tayo sa ating pananampalataya po, mabubuhay tayo na lagi nakatingin sa Diyos, maniniwala tayo na yung Diyos laging gumagawa para sa kabubuti, ay talaga mapagtagumpayan natin yung lahat ng bagay. Kaya sa huli po, yung last verse na lang po, yung pananampalataya po natin, ito po yung magpapatagumpay sa atin sa mundo. Unang 1 po, chapter 5, verse 4. Last verse po natin. Unang 1, chapter 5, verse 4. Basahin po natin na sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Alam po natin sa ating Christian life, tama? Isa sa mga kaaway po natin ay yung mundo. Pero para mapagtagumpayan po natin yung mundo, ano pong kailangan? Pananampalataya. Okay po? Kaya kung gusto po natin na matagumpay na Christian life, yung pananampalataya natin, yun po dapat yung lagi natin gamitin. At the same time, dapat yung pananampalataya natin laging lumalago. Paano? Kapag lagi tayo napupuno ng salita ng Diyos. Bakit po? Sa pamagitan ng salita po ng Diyos, dito natin mas nakikilala sino po yung Diyos na meron po tayo. Ilan lang po yung binanggit ko po na kakayahan po ng Diyos. Kaya kung magbabasa po kayo ng Biblia, dyan po mas lalago po yung inyo pong pananampalataya. Okay po? Kaya to summarize po yung ating pinag-aralan po, una, sa mundo kahit ang unfair, pero tandaan po natin, sa kabila ng kahirapan po natin, meron tayong pananampalataya na tayo po ay makakapasok ng langit. Okay po? Pangalawa din po, mismo po yung kaligtasan po natin, base lang po sa pananampalataya at hindi sa magawa. At ganoon din po, kung paano nagsimula tayo sa pananampalataya, dapat tayo magtapos sa pananampalataya. Kaya yung buhay po natin, dapat ayon po sa pananampalataya. Lumakad sa pananampalataya, umasa sa Diyos sa lahat ng bagay ginagawa niya para sa kabubuti at higit sa lahat, para mapagtagumpayan yung mundo, kailangan natin ng pananampalataya. Okay po? So I hope may kinapulot po kayong aral para po sa inyong Christian life. And it's your time po para isabuhay naman po yung inyo po napakinggan. Okay po? So yun lang naman po mga kapatid. Maraming salamat po.